Queridos amigos, lo que van a escuchar a continuación es una historia conmovedora sobre una mujer que tras perder a su esposo, tuvo que enfrentar una serie de desafíos muy duros. Pero también es una historia con un giro inesperado gracias a su hijo. Este relato entrelaza lucha, amor incondicional y sorpresas que la vida a veces nos guarda. Quédate hasta el final para conocer cómo termina todo, y si el contenido te emociona o te inspira, apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Comencemos! Mga minamahal na kaibigan, ang maririnig ninyo sa susunod ay isang napakakabagbag damdaming kwento tungkol sa isang babae na matapos mawala ang kanyang asawa, ay kinailangang harapin ang napakaraming mabibigat na pagsubok. Pero isa rin itong kwento na may hindi inaasahang pangyayari at ang dahilan ay ang kanyang anak. Ang istoryang ito ay pinaghalo ang pakikibaka, ang walang kapalit na pagmamahal, at ang mga sorpresa na minsan ay inihahanda ng buhay para sa atin. Manatili ka hanggang dulo para malaman mo kung paano magtatapos ang lahat. At kung maramdaman mo man ang kwentong ito, o kung ma-inspire ka, suportahan mo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe, at pag-activate ng iyong notification bell. Simulan na natin. En una ciudad cualquiera vivía un chico llamado Enrique. Tenía apenas 12 años y compartía su vida junto a su madre, Fátima, y su hermana mayor, Miriam. Los tres habitaban un departamento sencillo que había sido adquirido tiempo atrás por el padre de familia, Eduardo. Sa isang karaniwang lungsod ay nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Enrique. 12 taong gulang pa lamang siya at kasama niyang namumuhay ang kanyang ina na si Fatima at ang nakatatanda niyang kapatid na babae na si Miriam. Nakatira silang tatlo sa isang payak na apartment na nabili noon pa ng ama nila, si Eduardo. Eduardo había trabajado en una empresa privada, pero una tragedia repentina le arrebató la vida 5 años atrás. Su partida fue un golpe devastador para todos, especialmente porque era quien sostenía económicamente la familia. Si Eduardo ay nagtrabaho sa isang pribadong kumpanya, ngunit isang biglaan at malagim na pangyayari ang nagwakas sa kanyang buhay. 5 taon na ang Kararaan. Ang pagkawala niya ay isang napakasakit na dagok para sa buong pamilya, lalo na dahil siya ang tanging sumusuporta sa kanila. Fátima, que tenía solo 27 años en ese entonces, quedó viuda muy joven y con 2 hijos a cargo. Su mundo cambió por completo en cuestión de horas. Aquel dolor emocional se mezcló con una gran preocupación. ¿Cómo iba a sacar adelante a sus hijos sola? Si Fátima, na 27 taong gulang lamang noon, ay biglang naging balo ng napakabata, habang may 2 pa siyang anak na kailangang alagaan. Sa ilang oras lang, nag-iba ang buong mundo niya. Ang matinding sakita na naramdaman niya ay nahalo sa napakalaking pangamba. Paano niya bubuhayin ng mag-isa ang kanyang mga anak? La empresa donde trabajaba Eduardo ofreció una compensación económica que apenas llegaba a los 50,000 reales. Si bien ese dinero ayudó en los primeros tiempos, no era suficiente para cubrir los gastos a largo plazo. Nagbigay naman ng tulong pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Eduardo. Ngunit halos umabot lang iyon sa 50,000 reales. Nakatulong iyon sa unang mga buwan. Pero malinaw na hindi iyon sapat para sa mga pangmatagalang gastusin. Y como suele pasar en momentos difíciles, la familia también tuvo que enfrentar otra dura realidad. Muchas personas cercanas comenzaron a desaparecer de sus vidas. Familiares, amigos, poco a poco dejaron de llamar, de pasar por su casa, de interesarse. At gaya ng madalas mangyari sa oras ng kagipitan, may isa pa silang mabigat na katotohanang hinarap. Unti-unting nawala ang mga taong dating malapit sa kanila. Mga kamag-anak, kaibigan, isa-isa silang tumigil sa pagbisita.
sa pagtawag at sa pagpapakita ng interes. Fatima entonces comenzó a aplicar todo tipo de estrategias para sobrevivir. Redujo los gastos al mínimo, cuidaba cada centavo, racionaba el uso del agua y la electricidad, y hasta vendió algunas pertenencias para juntar algo de dinero. Doon, nagsimulang gumawa si Fatima ng lahat ng paraan para makaraos. Binawasan niya ang lahat ng gastos hanggang sa pinakabasik, iniingatan ang bawat sentimo, nagtipid sa tubig at kuryente, at maging ang ilang gamit nila ay ipinagbili niya para lang makalikom ng kaunting pera. Pero por más esfuerzo que pusiera, el dinero se terminó y las alternativas escaseaban. Fue entonces cuando tomó una decisión que le cambiaría la vida: salir a buscar trabajo. Pero kahit ganoon ang kanyang pagsisikap, naubos din ang pera at unti-unting nawalan ng iba pang mapagkukunan. Kaya gumawa siya ng desisyong tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Lumabas at maghanap ng trabaho. Después de haber sido ama de casa durante años, volver al mundo laboral no fue fácil, y menos aún teniendo sus hijos aún pequeños. Totalmente dependientes de ella. Matapos ang ilang taong pagiging full-time na ina sa bahay, hindi naging madali para sa kanya ang muling sumabak sa trabaho, lalo na't maliliit pa ang kanyang mga anak at lubos na umaasa sa kanya. Un día, una vecina se le acercó y le habló sobre una posible oportunidad. Una familia estaba buscando a alguien para trabajar como empleada doméstica. Ella no lo dudó. Isang araw, nilapitan siya ng kapitbahay at ibinalita ang isang posibleng oportunidad. May isang pamilyang naghahanap ng tagapaglinis ng bahay. Hindi na siya nagdalawang isip. Aunque el trabajo era exigente y el pago escaso, Fatima aceptó sin pensarlo 2 veces. Sabía que cada oportunidad contaba, y su mayor motivación era garantizar el bienestar de sus hijos. Kahit mabigat ang trabaho at maliit ang sahod, tinanggap niya agad. Alam niyang bawat oportunidad ay mahalaga, at ang pinakamatinding dahilan niya ay ang kapakanan ng kanyang mga anak. Al principio, limpiaba casas 3 veces por semana, ganando apenas lo justo. Sin embargo, con el tiempo logró sumar otros 2 hogares a su jornada laboral. Sa simula, 3 beses lang siyang naglilinis ng bahay kada linggo at sakto lang ang kita niya. Pero kalaunan, nakadagdag pa siya ng 2 bahay sa trabaho niya. Así fue como Fatima terminó trabajando en 3 casas distintas, ocupándose de la limpieza, el lavado de ropa y otras tareas del hogar. Gracias a ese esfuerzo, llegó a generar un ingreso mensual de aproximadamente 3,000 reales, hanggang sa nauwi siya sa pagtatrabaho sa 3 bahay, naglilinis, naglalaba, at gumagawa ng iba pang gawaing bahay. Dahil sa kanyang sipag, umabot sa halos 3,000 reales ang buwanang kita niya. Esta suma le permitía cubrir con lo justo el alquiler, los servicios básicos y las necesidades esenciales del hogar. Una gran parte de ese dinero lo destinaba a los estudios de Enrique y Miriam. Lo que quedaba apenas alcanzaba para la comida diaria. Tama lang ang halagang ito para pambayad ng upa, kuryente, tubig, at pinakamahalagang pangangailangan sa bahay. Malaking bahagi ng pera ay inilaan niya sa pag-aaral ni na Enrique at Miriam, at kung ano ang natitira ay sakto lang para sa pagkaing araw-araw. Hubo días en que la mesa estaba casi vacía. Enrique empezó a notar pequeños detalles, como cuando su madre les decía que ya había comido, para que ellos terminaran su plato sin preocuparse. Pero él sabía la verdad. Fatima no había probado bocado en todo el día. May mga araw na halos walang laman ang hapag. Napansin ni Enrique ang mga maliliit na bagay, gaya ng pagsasabi ng ina nila na kumain na siya, para lang hindi sila mag-alala at kainin ang natitirang pagkain. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Wala pang kinakain si Fatima buong araw. Y a pesar del cansancio y las carencias, ella nunca perdió la fuerza ni la fe. Luchaba en silencio con la esperanza de construir un futuro mejor para sus hijos.
At kahit pagod na pagod siya at kapos sa lahat, hindi niya kailanman hinayaang mawala ang lakas ng loob at ang pananampalataya. Tahimik siyang lumalaban. Umaasang makakabuo siya ng mas mabuting kinabukasan para sa kanyang mga anak. Enrique, aunque aún era un niño, percibía todo. Veía el sacrificio de su madre y sentía una mezcla de tristeza e impotencia. Intentaba seguir concentrado en la escuela, pero las dificultades del hogar comenzaban a pasarle factura. Si Enrique, kahit bata pa, ay naunawaan ng lahat. Nakikita niya ang sakripisyo ng kanyang ina at nakararamdam siya ng lungkot at kawalan ng magawa. Pilit siyang nag-aaral ng maayos, ngunit nagsisimula ng makaapekto sa kanya ang kahirapan sa bahay. A veces el hambre le provocaba un vacío tan profundo que apenas podía mantenerse despierto en clase. Un par de días atrás, su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento extremo. El estómago le dolía, su energía era mínima y apenas podía mantenerse de pie. May mga araw na ang gutom ay nagdudulot sa kanya ng sobrang panghihina na halos hindi na niya kayang manatiling gising sa klase. Ilang araw lang ang nakalilipas, nagsimula ng magpakita ang kanyang katawan ng matinding pagod. Masakit ang tiyan niya, wala siyang lakas, at halos hindi na siya makatayong maayos. No tenía más remedio que tomar agua para intentar calmar esa sensación persistente de vacío. Ese día, mientras estaba sentado en su pupitre, algo extraño le sucedió. Su vista comenzó a nublarse. Sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. La oscuridad lo fue envolviendo lenta e inevitablemente. Wala na siyang ibang magawa, kundi uminom na lang ng tubig para subukang maibsan ang paulit-ulit na pakiramdam ng pagkabakante. Nang araw na iyon, habang nakaupo siya sa kanyang upuan sa klase, may kakaibang nangyari sa kanya. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Para bang nawawala ang mundo sa paligid niya. Dahan-dahang lumalapit ang kadiliman, hindi niya ito mapigilan. El maestro de Enrique, el señor Carlitos, notó de inmediato que algo no andaba bien. Enrique se veía pálido, agotado, como si apenas pudiera mantenerse despierto. Se acercó con calma y le preguntó con dulzura, ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Napansin kagad ng guro ni Enrique si Señor Carlitos na may mali. Maputla si Enrique, latang-lata. Parang hirap na hirap manatiling gising. Lumapit ang guro ng mahinahon at tinanong siya ng may lambing, "Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo?" Enrique, con esfuerzo, levantó la mirada y respondió en voz baja. Sí, profesor, estoy bien. Si Enrique naman, sa pilit na lakas, ay tumingin sa kanya at mahina ang sagot, "Opo, profesor, ayos lang ako." Pero el profesor Carlitos no se dejó engañar. Su instinto le decía que ese chico llevaba una carga muy pesada para su edad. Se inclinó nuevamente hacia él, esta vez con un tono más comprensivo. Decime la verdad, Enrique, te ves muy mal. ¿Qué te está pasando? Pero hindi nagpaloko si Profesor Carlitos. Ramdam niya sa kutob na mabigat ang pasan ng batang ito. Mas mabigat kaysa dapat para sa edad niya. Yumuko siyang muli palapit. Ngayon ay mas may pag-unawa ang boses. Sabihin mo ang totoo, Enrique. Hindi maganda ang itsura mo. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Enrique dudó unos segundos, luchando entre la vergüenza y el alivio de poder hablar. Finalmente, susurró con la voz quebrada. No tenemos comida en casa. Llevamos 2 días sin comer. Ya no doy más. Nagalinlangan si Enrique ng ilang segundo. Nagaagaw ang hiya at ang kaginhawaan na makapagsabi ng totoo. Sa huli, bumulong siya. Halos basag ang tinig. Wala na kaming pagkain sa bahay. 2 araw na kaming hindi kumakain. Hindi ko na kaya. Aquella confesión atravesó al profesor como una puñalada. No podía concebir que un niño viviera algo así. Sin perder un segundo, tomó a Enrique del brazo y lo llevó a la sala de profesores. Ang pagamin na yon ay tumagos saguro na para bang sinaksak siya. Hindi niya matanggap na may batang dumaraan sa ganito.
Sa isang iglap, hinawakan niya si Enrique sa braso at dinala sa silid ng mga guro. Luego se dirigió al guardia de la escuela y le entregó algo de dinero, diciéndole con urgencia: "Por favor, anda al mercado y trae algo de comer." Pagkatapos, lumapit siya sa guwardiya ng paaralan, iniabot ang kaunting pera at nagmamadaling sinabi, "Pakiusap! Pumunta ka agad sa palengke at bumili ka ng makakain." Lo antes posible, el guardia salió disparado y minutos después regresó con un sándwich y un jugo. El profesor se los entregó a Enrique con una sonrisa cálida y palabras reconfortantes. "Toma, hijo, come tranquilo. Necesitas reponer fuerzas." Mabilis na umalis ang guwardiya at makalipas ang ilang minuto ay bumalik bitbit ang isang sandwich at isang juice. Iniabot iyon ng guro kay Enrique na may mainit na ngiti at nakapagpapalubag loob na mga salita. "Kunin mo, hijo. Kumain ka ng maayos. Kailangan mong magpalakas." Enrique dudó un instante, pero su cuerpo no podía resistir más. Dio un mordisco y en ese mismo momento sintió un alivio indescriptible. El dolor de cabeza se desvanecía poco a poco. Su vista volvía a enfocarse y una sensación de calma recorría su cuerpo debilitado. Sandaling nagalinlangan si Enrique, pero hindi na kinaya ng katawan niya. Kumagat siya, at sa mismong sandaling iyon, dumaloy ang hindi maipaliwanag na ginhawa. Unti-unting nawala ang sakit ng ulo niya. Bumabalik ang linaw ng paningin niya at ramdam niya ang katahimikang dumadaloy sa kanyang nanghihinang katawan. El profesor Carlitos lo observaba con ternura y le preguntó, "¿Estás mejor ahora?" Enrique asintió con los ojos ligeramente brillosos y una leve sonrisa. "Sí, mucho mejor. Gracias, profesor." Tinitigan siya ni Profesor Carlitos ng may lambing at tinanong, "Mas okay ka na ba ngayon?" Tumango si Enrique. Bahagyang kumikislap ang mga mata at may kaunting ngiti. "Opo, mas mabuti na. Salamat po, profesor." "Me alegra oír eso", respondió Carlitos con cariño. "Ahora volvé a clase, pero al final del turno quiero que vengas a verme. Masaya akong marinig dyan," sagot ng guro ng may lambing. "Bumalik ka muna sa klase pero pagkatapos ng oras, puntahan mo ako." Cuando sonó el timbre marcando el fin de la jornada, Enrique todavía se sentía algo débil, pero mucho más recuperado. Se dirigió a la oficina de profesor, donde Carlitos ya lo esperaba. Pagdating ng hudyat na tapos na ang klase, medyo mahina pa rin si Enrique, pero mas maayos na ang pakiramdam niya. Nagpunta siya sa opisina ng guro kung saan hinihintay na siya ni Carlitos. El docente le puso una mano firme pero afectuosa en el hombro y le habló con voz serena. "No estás solo, Enrique. Yo me voy a encargar de ayudarte." Marahan ngunit matatag na ipinatong ng guro ang kamay sa balikat niya at mahinahong nagsabi, "Hindi ka nag-iisa, Enrique. Tutulungan kita." Acto seguido, lo subió a su moto y juntos se dirigieron al mercado. Allí compró alimentos esenciales: harina, arroz, lentejas, azúcar y otras provisiones. Pero no se conformó con eso. Quería asegurarse de que todo llegara bien a destino. Así que decidió acompañar personalmente a Enrique hasta su casa. Agad niya itong isinakay sa kanyang motor at magkasama silang pumunta sa palengke. Bumili siya ng mga pangunahing pagkain, harina, bigas, lentejas, asukal at iba pang pang-araw-araw na kailangan. Pero hindi doon natapos. Gusto niyang masigurong makarating ng maayos ang lahat, kaya't sinamahan niya si Enrique pauwi. Cuando llegaron, la vivienda estaba en silencio. Fátima aún no había vuelto. En ocasiones su trabajo se extendía hasta la madrugada o incluso hasta la mañana siguiente. Pagdating nila, tahimik ang bahay. Wala pa si Fátima. May mga araw talaga na umaabot hanggang madaling araw o kinabukasan ng trabaho niya. El profesor Carlitos entró con tranquilidad a la pequeña cocina y con cuidado fue acomodando los alimentos en su lugar. Luego se giró hacia Enrique, lo miró con afecto y le dijo con una cálida sonrisa: "De ahora en adelante, hijo,
No te preocupes más por la comida. No voy a dejar sola a tu familia. Cada mes voy a traerles lo necesario para que vos puedas concentrarte en lo más importante. ¡Tus estudios! Maingad na pumasok, si Profesor Carlitos sa maliit na kusina at isa-isa niyang inayos ang mga pinamili. Pagkatapos ay humarap siya kay Enrique, tinitigan siya ng may pagmamahal at may mainit na ngiti niyang sinabi, "Mula ngayon, hiho, huwag ka nang mag-alala sa pagkain. Hindi ko pababayaan ang pamilya mo. Bawat buwan magdadala ako ng kailangan ninyo para makapag-focus ka sa pinakamahalagang bagay, ang pag-aaral mo." Enrique lo miró en silencio. Su corazón se llenó de una sensación cálida, difícil de explicar. Nunca imaginó que habría alguien que se preocupara así por él y por su madre. Tahimik siyang tumingin sa guro. Napuno ng init ang puso niya, pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Hindi niya inakalang may isang taong magmamalasakit ng ganito sa kanila. En medio de los días más oscuros que había vivido, había aparecido una luz, un verdadero ángel terrenal, el Profesor Carlitos Noura. Sa gitna ng pinakamadilim niyang mga araw, may dumating na liwanag, isang tunay na anghel sa lupa, si Profesor Carlitos Noura. Antes de marcharse, Carlitos se detuvo un momento en la puerta, miró a Enrique a los ojos con firmeza y cariño y le dijo, «Sé que ahora todo parece muy difícil, pero tenés que enfocarte en tus estudios. Eso es lo que va a cambiar tu futuro. Del resto me ocupo yo. Bago umalis, tumihil muna si Carlitos sa pintuan, tumingin kay Enrique ng buong katatagan at pagmamahal, at sinabi, "Alam kong napakahirap ngayon, pero kailangan mong mag-focus sa pag-aaral mo. Yan ang magbabago ng hinaharap mo. Ang iba, ako na ang bahala." Aquella no fue una promesa vacía, ni un simple gesto de un día. El profesor Carlitos cumplió su palabra. Desde entonces, cada mes llevó alimentos a la casa de Enrique sin falta, asegurándose de que tuvieran lo básico para vivir. Hindi yon isang hungkag na pangako o pansamantalang kabaitan. Tinupad ni Profesor Carlitos ang sinabi niya. Simula noon, buwan-buwan siyang nagdadala ng pagkain sa bahay ni na Enrique. Tinitiyak na mayroon silang pangunahing pangangailangan. Fatima, al enterarse de todo lo que aquel hombre hacía por ellos, no podía creerlo. Su corazón se llenaba de asombro y gratitud. ¿Cómo era posible que alguien tan generoso se cruzara en sus vidas sin pedir nada a cambio? Nang malaman ni Fatima ang lahat ng ginagawa ng lalaking iyon para sa kanila, hindi siya makapaniwala. Napuno ng pagkamangha at pasasalamat ang puso niya. Paano posibleng may ganoong kabait na tao na dumaan sa buhay nila nang walang hinihinging kapalit? Sabía que el salario de un maestro no era alto, y sin embargo, él sacrificaba parte de su propio bienestar para sostener a una familia que no era la suya. Alam niyang hindi naman kalakihan ang sahod ng isang guro, pero handa itong isakripisyo ang sarili niyang kaginhawaan para suportahan ang pamilyang hindi naman niya kaano-ano. Hindi lang pagkain ang dinadala niya. Dinadalaw niya sila, kinakausap, pinapakinggan, binibigyan ng lakas ng loob, at higit sa lahat, pag-asa. Un día, Fátima regresó de su trabajo exhausta. Al entrar a la cocina quedó completamente paralizada. La alacena estaba llena. Había bolsas de harina, arroz, azúcar, aceite, legumbres y muchos otros alimentos cuidadosamente ordenados. Isang araw, umuwi si Fatima mula sa trabaho na sobrang pagod. Pagpasok niya sa kusina, napatigil siya. Puno ang aparador. May mga bag ng harina, bigas, asukal, mantika, gulay, at marami pang ibang pagkain na maayos na naayos. Se quedó mirando todo con los ojos abiertos y el alma temblorosa. No entendía qué había pasado. Napatingin lang siya, nanlalaki ang mga mata, nanginginig ang loob, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Se giró hacia su hijo, que la observaba en silencio, y le preguntó con la voz quebrada, «Enrique, ¿cómo llegó todo esto hasta acá?
Humarap siya sa anak niyang tahimik na nakamasid at tinanong niya, halos basag ang boses, Enrique, paano napunta rito ang lahat ng ito? El niño levantó la cabeza lentamente, con calma y orgullo, y respondió, Fue el maestro Carlitos, mamá. Nos trae esto todos los meses. También habló con la administración de la escuela. Me eximieron de las cuotas que no habíamos podido pagar en los últimos 3 meses. Dahan-dahang tumingala si Enrique, may katahimikan at kaunting ginhawang may halong pagmamalaki. Si Maestro Carlitos po, mama. Buwan-buwan niya kaming dinadalhan nito. Kinausap din niya ang administrasyon ng paaralan. Pinatawad nila yung 3 buwang bayarin na hindi pa natin nababayaran. Las lágrimas brotaron de los ojos de Fátima sin que pudiera contenerlas. Lloró en silencio, de pie en medio de su cocina, rodeada de alimentos, rodeada de dignidad recuperada. Napaluha si Fátima, hindi na niya mapigilan. Tahimik siyang umiyak, nakatayo sa gitna ng kanyang kusina, napapalibutan ng pagkain, napapalibutan ng dignidad na muli niyang naramdaman. No podía creer que existiera alguien así, un hombre que no ganaba nada ayudándolos, que ni siquiera lo hacía para que lo vieran, que solo actuaba por amor, por humanidad. Hindi siya makapaniwala na may tao palang ganoon. Isang lalaking walang anumang pakinabang sa pagtulong. Hindi naghahanap ng papuri. Gumagawa lang ng kabutihan dahil sa puso, dahil sa pagiging tunay na tao. Fátima ay walang anumang bagay na maibibigay bilang kapalit. Ang tanging kaya lang niyang gawin ay magdasal ng taus-puso para sa kanya. Gabi-gabi, ang lalaking iyon ay naging tahimik na tagapagligtas ng kanilang pamilya. Pero ang kabutihan ng Profesor Carlitos ay hindi natapos doon. Si Enrique, araw-araw, naririnig ang paulit-ulit na pangaral ng kanyang ina na ang tanging daan para magkaroon ng mas maayos na kinabukasan ay ang edukasyon. Lagi niya itong pinaaalalahanan na dapat ilaan ang lahat ng lakas at oras sa pag-aaral dahil iyon lang ang makatutulong para makabuo ng ibang kinabukasan. Si Fátima, na lubos na nagpapasalamat sa tulong na natanggap nila, madalas nakararamdam ng kirot, isang uri ng konsensya, dahil hindi niya alam kung paano maibabalik kahit kaunti ang kabutihang naibigay sa kanila. Hanggang isang araw, buong kababaang loob niyang sinabi sa Profesor Carlitos, Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Wala akong anumang maiaalok na sasapat. Ngunit ngumiti lang si Carlitos. May dala pa ring katahimikang palagi niyang taglay at sinagot siya, Wala kang utang sa akin. Isipin mo na lang ako bilang parte ng pamilya niyo. Ang tulong na to, hindi dahil sa obligasyon. Galing to sa totoong malasakit. Habang kaya ko, nandito ako para sa inyo. Dahil sa patuloy at buong pusong pag-alalay ni Profesor Carlitos, unti-unting gumanda ang sitwasyon ni Enrique at ng kanyang pamilya. Si Fátima, na ngayon ay mas panatag dahil hindi na magugutom ang kanyang mga anak, nagkaroon ng mas malaking lakas para pagigihan ang trabaho at suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago si Enrique. Ang batang laging pagod at tila walang sigla ay napalitan ng isang masiglang kabataan, sabik matuto at may pangarap na gustong abutin. Naging aktibo siya sa klase, mas curious, mas pursigido, at nagsimula na niyang makita ang posibilidad ng isang bagong kinabukasan. Napansin ito ng lahat. Ang dating tahimik at lupaypay na mag-aaral ay naging mas alerto, mas determinado. At higit pa roon, ang impluwensya ni Carlitos ay lumampas sa loob ng eskwelahan. Tinuruan niya si Enrique ng isang mahalagang aral. Ang pagsuko ay hindi dapat maging option. Sa sipag, tiyaga at determinasyon, kayang lampasan ang kahit anong pagsubok. Inyakap iyon ni Enrique. Naniniwala siyang sa pagpupursigi, maaari niyang baguhin ang kanyang kapalaran at makapagbigay din ng kabutihan sa iba.
Sa kaibuturan ng kanyang puso, umusbong ang pangarap na balang araw, maging siya rin ang maging ilaw o gabay ng isang batang nangangailangan, tulad ng naging si Carlitos sa buhay niya. Hindi na niya tinitingnan si Carlitos bilang propesor lamang, kundi bilang isang tunay na mentor, isang taong nagbigay ng liwanag sa pinakamadilim niyang mga araw. Doon niya naunawaan na ang tunay na pagbibigay ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa pagmamahal at malasakit na ibinibigay ng hindi naghihintay ng kahit anong kapalit. Mula roon, nabuo sa kanyang puso ang matatag na desisyon na balang araw, iaabot niya rin ang kamay niya sa sino mang kakailanganin iyon, tulad ng ginawa sa kanya. Habang tumatakbo ang panahon, unti-unting nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Ang gutom at kakulangan ay napalitan ng kagustuhang matuto at makaahon. Alam niyang ayaw niyang sayangin ang sakripisyo ng kanyang ina at ayaw niyang ipahiya ang walang sawang tulong na ibinigay ni Carlitos. Lalong tumitibay sa puso niya araw-araw na ang edukasyon ang magiging daan niya palabas ng kahirapan. At sa tulong nito, maibabalik niya kay Fatima ang magandang buhay na karapat-dapat sa kanya. Alam niyang darating ang araw na siya mismo ang magiging sandalan ng batang nangangailangan ng pag-asa. Hanggang isang araw, dumating ang balitang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pangarap na noon ay parang imposibleng maabot, biglang naging totoo. Napili siya para sa isang buong scholarship sa isa sa pinakamagagandang universidad sa buong mundo. May pagkakataon siyang mag-aral sa ibang bansa, isang bagay na hindi man lang pumasok sa imahinasyon niya noon. Hindi kayang ilarawan ang saya at tuwa. Ang lahat ng hirap na dinaanan nila, ang gutom, ang kawalan ng kasiguruhan, ang mga gabing walang makain, unti-unting napawi. Sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, nagkaroon ng tunay na dahilan para magdiwang si Fatima at si Miriam. Hindi nila inakalang darating ang sandaling iyon. Para kay Enrique, ang ganitong pagkakataon ay para lang sa mga ipinanganak na may pribilehiyo. Pero sa tiyaga, determinasyon, at walang sawang pagsisikap, nagawa niya ang imposible. Hindi lamang ang edukasyon ang saklaw ng scholarship, kundi pati pamasahe, tirahan, at lahat ng gastusin sa bagong buhay niya. Nang dumating ang araw ng pag-alis, sinamahan siya ni Fatima at ni Miriam hanggang sa huling sandali. Namumuo ang luha sa kanilang mga mata, halo ng saya, pagmamalaki, at lungkot na may halong pangungulila. Mahigpit na niyakap ni Enrique ang kanyang ina at kapatid, at may matatag na tinig at determinadong tingin. Sinabi niya, "Pangako, magiging proud kayo sa akin." Habang papasok siya sa eroplano, bumalik sa kanyang isip ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom. Napangiti siya, iniisip kung gaano na siya kalayo mula roon. Ang hinaharap ay parang kumikislap sa harap niya. Pagdating niya sa destinasyon, nadatnan niya ang lahat na inihanda na. Tutuluyan, pagkain, mga gamit, at materyales para sa pag-aaral. Hindi niya maiwasang malunod sa pasasalamat. Lalo na para kay Profesor Carlitos, ang taong kumapit sa kanya sa mga panahong halos bibigay na siya. Kahit nasa malayo na siya, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Dahil sa laki ng natitipid niya mula sa scholarship, nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang ina buwan-buwan. Sa isang tawag, puno ng emosyon ang kanyang boses nang sabihin niya, "Mama, hindi mo na kailangang maglinis pa ng mga bahay. Simula ngayon, ako na ang bahala. Panahon na para magpahinga ka. Karapat-dapat ka doon sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin." Isa yun sa pinakamaligayang sandali sa buhay ni Enrique, ang magkaroon ng pagkakataong suklian ang ina na nagbigay ng lahat, nang walang hinihinging kapalit. Tunay iyong katuparan ng isang pangarap. Habang tumatagal, gumanda pa lalo ang kalagayan niya.
Nakahanap siya ng part-time na trabaho habang nag-aaral, kaya mas malaki na ang naipapadala niya sa bahay. Hindi na lang niya gustong makaahon. Gusto niyang matiyak na magkakaroon ng mas magandang kinabukasan ang buong pamilya. Ang karagdagang kita ay nagdala ng matinding ginhawa kay Fatima. Pagkatapos ng napakaraming taong pagdurusa, nagawa niyang ipaayos ang bahay, bumili ng mga gamit, at mabuhay ng may konting dignidad at katahimikan. Nag-iba ang atmosfera sa tahanan nila. Ang dating bahay na puno ng lungkot at pangamba ay napalitan ng sigla, pag-asa at bagong saya. Pero kasabay ng tagumpay ay may mga hindi inaasahang pangyayari. Biglang nagsulputan ng mga kamag-anak na matagal na wala ng pakialam. Mga taong hindi man lang nagtangkang tumulong noon. Ngayon, bumabalik sila na may malalaking ngiti at kung ano-anong alok na para bang walang nangyari sa nakaraan. Pinagmamasdan lang ito ni Enrique. Hindi siya nagtanim ng galit, pero hindi rin niya naiwasang mapansin kung gaano kabilis magbago ang mga tao kapag gumaganda ang buhay ng iba. Mula sa karanasang iyon, natutunan niya ang isang napakalalim na aral. Ang tunay na kaibigan at tunay na pamilya ay yaong mga kasama mo sa panahong pinakamahirap. Hindi yung lumalapit lang kapag may masaya o maganda nang nangyayari. Habang lumilipas ang panahon, nakumpleto na rin ng kapatid niyang si Miriam ang kanyang pag-aaral at unti-unting naging mas maliwanag ang hinaharap para sa kanilang lahat. Ang tagumpay ni Enrique ay hindi lang nagbago ng kanyang sariling buhay, kundi nagsilbi ring apoy na nagpasindi ng inspirasyon sa buong pamilya. Hindi na sila nabubuhay na may takot sa kung ano ang darating bukas. Nagsimula silang mangarap ng walang takot at may bagong pag-asa para sa kinabukasan. Nagpursigi si Enrique ng todo habang nag-aaral at nagbunga ang lahat ng kanyang paghihirap. Nagtapos siya ng may karangalan at nakatanggap pa ng alok na trabaho mula sa isang kilalang kumpanya sa buong mundo. Ang sahod ay higit pa sa anumang inakala niyang posibleng magkaroon, isang halaga na noong bata pa siya ni hindi niya kayang pangarapin. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog, bawat pagmamahal ng kanyang ina, at bawat salitang nagpalakas ng loob mula sa Profesor Carlitos, lahat iyon ay sobrang sulit. Hindi na siya basta batang lumalaban para mabuhay. Isa na siyang lalaking may kakayahang umalalay sa iba. Handang tumulong, tulad ng matagal na niyang pangarap. Bago niya simulan ang bagong yugto ng buhay, nagdesisyon siyang gumawa ng isang espesyal na bagay. Bumili siya ng mga regalo para sa kanyang ina at kapatid. Mga munting simbolo ng pasasalamat at pag-ibig na hindi kayang tumbasan ng salita. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, may dalang mga regalo at pusong puno ng ligaya, agad siyang niyakap ni Fatima ng mahigpit. Hindi niya napigilan ang mga luha. Sa yakap na yon, tila naglaho ang lahat ng taong puno ng paghihirap, kawalan ng katiyakan, at sakit. Napalitan ng katiyakang may kabuluhan ang lahat ng dinanas nila. Nang dumating ang araw na magsisimula na si Enrique sa bago niyang trabaho bilang manager, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama at hinalikan pa sa noo. Lumuluha ang kanyang mga mata sa sobrang saya habang pinagmamasdan ng anak na dati halos walang makain, ngunit ngayoy matagumpay at matatag ang kinabukasan. Para bang isang panaginip na nagkatotoo. Sa unang araw ni Enrique bilang isang executive sa isang prestihiyosong kumpanya, kahit puno ng pagkaabala ang buong maghapon, hindi mawala sa isip niya ang mga taong tumulong sa kanya mula pa noon. Habang nakaupo siya sa kanyang bagong mesa, tinanong niya ang sarili kung ano kaya ang nangyari sa Profesor Carlitos. At paano kaya kung hindi ito dumating sa buhay niya? Dahil sa matinding pasasalamat, nagpasya siyang hanapin ito upang personal na magpasalamat.
Tinawag niya ang sasakyang nakatalaga para sa kanya at nagtungo sa eskwelahan kung saan nagturo noon si Carlitos. Ngunit pagdating niya, nalaman niyang retirado na ang propesor mula 1 taon na ang nakalipas. Kahit nalungkot, hindi sumuko si Enrique. Determinado siyang makita ito. Matapos ang ilang paghahanap, nakuha niya ang address nito at nagtungo roon, may bitbit pang prutas at matatamis. Pagdating niya sa bahay ni Carlitos, laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang dating masigla at puno ng enerhiya na gurong kilala niya, ngayon ay tila pagod, matanda at mahina. Nakatira ito sa kahirapan at nagtatrabaho na lamang bilang pribadong guro upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Napakirot ang puso ni Enrique sa eksenang iyon. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang inalok si Carlitos ng tulong, ipinaschedule niya ito ng check-up, binilhan ng gamot, at siniguro niyang may pagkain ito araw-araw. Alam niyang dumating na ang oras para ibalik ang kabutihan at tulong na ibinigay sa kanya ni Carlitos noong siya ang nangangailangan. Mula roon, nagsimula ang isang napakagandang pagkakaibigan sa pagitan ni Enrique, ng kanyang ama, at ni Carlitos, na tulad ni Enrique, may anak ding bagong graduate. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang naging malapit ang kanilang mga pamilya. Unti-unti ring lumalim ang relasyon ni na Enrique at ng anak ni Carlitos, hanggang sa nagsimula ng pag-usapan ng lahat ang posibilidad ng kanilang pag-iisang dibdib. Lubos ang tuwa ni Profesor Carlitos na makitang napapaligiran ng pagmamahal at respeto ang kanyang anak, lalo na mula sa pamilya ni Enrique. Ngayon, makalipas ang maraming taon mula nang tulungan niya si Enrique, nakikita niya kung paanong ang batang minsang inaakay niya ay naging daan naman ng ligaya at pag-asa para sa pamilya niya. Ang kwento ni na Enrique at Carlitos ay naging patunay ng tunay na katapatan, pagmamahal, at walang hanggang pasasalamat. Nauunawaan ni Enrique na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang dahil sa sarili niyang pagsisikap, kundi dahil din sa mga taong umalalay at nagtiwala sa kanya. Kaya nangako siya na ang magiging tunay niyang pamana ay ang baguhin ang buhay ng ibang bata, tulad ng ginawa ni Profesor Carlitos para sa kanya. Doon niya lubusang naintindihan na ang pinakamahalaga sa buhay ay ang pag-abot ng kamay sa mga taong higit na nangangailangan. Puno ng pasasalamat ang puso niya habang tinatahak ang kanyang landas. Alam niyang ang kabutihan at sakripisyo ay hindi lang basta aksyon, kundi may kapangyarihang baguhin ang hinaharap ng isang tao. Nagbago ang buhay niya dahil sa kamay na iniabot ni Carlitos noong pinakamadilim niyang panahon. At nangako siyang balang araw, siya naman ang magiging kamay na iyon para sa ibang bata. Mga kaibigan, ngayong ibinahagi namin sa inyo ang isang kwentong puno ng pag-asa at kabutihan. Kung tumimo ito sa puso mo at napaisip ka tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, huwag kalimutang i-like ang video. Maaari ka ring mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng aming mga susunod na kwento. Ibahagi mo rin ang iniisip mo sa comments. Nagkaroon ka na ba ng ganitong karanasan? O may alam kang kwentong nagbibigay inspirasyon at dapat marinig ng iba? Kita-kits sa susunod na kwento. Ingat palagi. Gabi-gabi, si Omar Castillo ay nagtataka kung bakit ang kanyang 14 na taong gulang na anak ay umuuwi ng bahay na sobrang pagod. Ang desisyon niyang maglagay ng nakatagong kamera sa kwarto nito ang nagdala sa kanya sa pinakamadilim na katotohanang hindi niya inakalang matutuklasan. Ibahagi mo ang opinyon mo tungkol sa kwentong ito sa comments at sabihin mo rin kung saang lungsod ka nanonood. Sa bawat like at share mo, tinutulungan mo kaming magpatuloy at magdala ng mas maraming kwentong may saysay.
Sana ay maging maganda ang karanasan mo dito. Noong taong iyon, sa isa sa malamig na gabi ng Disyembre sa Ciudad de Mexico, sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali, si Omar Castillo, isang 45 taong technician sa refrigeration, ay hindi mapakali sa kanyang lumang metal na kama na maingay sa bawat paggalaw niya. Napabalikwas siya nang marinig ang mahinang pag-ubo mula sa kabilang kwarto. Tinawag niya si Ana ng marahan, pero walang tugon. Si Ana Castillo, ang kanyang 14 na taong gulang na anak, ay dating masinop sa pag-aayos ng kanyang mahabang maitim na buhok bago pumasok sa paaralan. Ngayon, madalas itong magulo at hindi man lang nasusuklay. Ang mga mata nitong dating bilog at kumikislap, kagaya ng sa yumaong ina niyang si Esperanza, ay laging pagod at tila wala ng sigla. Pagpasok ni Omar sa kwarto, nadatnan niyang nakatalikod si Ana, naka-curl papunta sa dingding. Sa mahinang ilaw mula sa pasilyo, maputla ang kulay ng balat nito, halos kulay abo. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong niyang marahan habang nauupo sa gilid ng kama. Tumango si Ana nang hindi lumilingon. "Ayos lang ako, Papa. Pagod lang sa pag-aaral." "Anong klase namang pag-aaral ang nagpapababa ng grades mo? Tiningnan ko ang report card mo," sagot ni Omar na may bahid ng pag-aalala at bahagyang paninisi. Nanatiling hindi gumagalaw si Ana. "Mag-aaral pa ako ng mas mabuti." Napabuntong hininga si Omar. Ramdam niya na may hindi pangkaraniwan na nangyayari sa anak niya nitong nakaraang linggo. Minsan nagigising ito sa kalagitnaan ng gabi na sumisigaw. Pagkatapos noon, hahawakan niya ang ulo niya na para bang sinusubukang pakalmahin ang sarili. May mga pagkakataong ilang subo lang ang kinakain niya at sinasabing busog na siya. Maputla ang balat ni Ana, tuyot at may bitak ang kanyang mga labi. Pero ang pinakamasakit para kay Omar ay yung matinding pagod na nakikita niya sa mga mata ng anak. Mula nang mawalan siya ng asawa, si Esperanza, sa isang aksidente noong 2020, pinasa niya ang papel ng pagiging ama at ina ng sabay. Unti-unti niyang natutunan, tirintas ang buhok ng anak, lutuin ang pasta na paborito nito, at isara ang mga butones ng uniforme nito tuwing umaga. Noong una, akala niya maayos ang lahat. Pero ngayon, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Kinabukasan, nagkita sila ng kaibigan niya mula sa technical school, si Sebastian Torres, sa isang maliit na kafe sa Colonia Roma. "Pumayat ka, Omar," sabi ni Sebastian habang inaabot ang tsaa. "Hindi pa rin ako makatulog dahil kay Ana," sagot niya, habang tinatakpan ang muka. Parang nagiging ibang tao na hindi ko kilala. Napakunot noo si Sebastian. May sinabi ba siya? Sinasabi lang niya na masyado siyang nag-aaral, pero hindi ako naniniwala. Isang beses nakita ko ang pasa sa pulsuhan niya at nang tanungin ko, tumawa lang siya at umiiling. Imposible. "Sa tingin mo ba may mabigat siyang pinagdadaanan?" tanong ni Sebastian. "Hindi ko alam," sagot ni Omar. Hindi man lang ginagalaw ang tsaa. "Ang alam ko lang, natatakot ako." Kung mahilig ka sa ganitong uri ng mga kwento, huwag kalimutang sundan ang aming channel para sa mas marami pang ganitong content. Napakahalaga ng suporta mo sa amin. Tahimik si Sebastian sandali. Pagkatapos ay bahagyang lumapit at bumulong. "Kung talagang nag-aalala ka, maglagay ka ng kamera. May kilala akong si Carlos Morales, nagtatrabaho sa surveillance systems. Karaniwan siyang nag-i-install sa mga opisina. Isang kamera sa pasilyo at isa sa kwarto. Sapat na yon. Basta maingat mo lang ilalagay." "Gusto mo bang tiktikan ko siya?" tanong ni Omar. "Hindi yan paniniktik, proteksyon yan. Nagbago na ang mga panahon." Nang gabing iyon, nasa tutoring class pa si Ana at hindi pa nakakauwi.
Kinuha ni Omar ang camera kit na iniabot sa kanya ni Carlos Morales. Maingat niyang kinabit ang isa sa pasilyo papunta sa kwarto ni Ana, at ang isa na may itinago niya sa loob ng lampshade sa silid. Wala siyang naramdaman kahit na anong guilt. Hindi na niya ikinahiya ang pagpasok sa privacy ng sariling anak. Ang tanging nararamdaman niya ay isang kumikirot na kaba, isang alon ng panik na pinipiga ang dibdib niya. Bandang 1:00 ng umaga, gising pa rin si Omar. Tahimik na pumasok si Ana, tulad ng nakasanayan. Kumain ng malamig na pagkain nang walang kahit anong salita. Saka pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. 12:10 de la mañana, nagising si Omar sa mahinang tunog. Lumabas siya sa pasilyo pero wala siyang nakita. Nakakandado ang pinto ng kwarto ni Ana. Idinikit niya ang tenga sa pinto at may narinig siyang mahinang click. Lock iyon ng bintana. Nagmadali siyang bumalik at binuksan ang monitoring app sa kanyang telepono. Unti-unting lumitaw ang black and white feed. Nakasuot si Ana ng itim na coat na may hood, nakatali ang buhok. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at lumabas sa balkonahe. Tiningnan ni Omar ang oras. 2 AM. Diyos ko! Bulong niya habang naninigas ang mga kamao. Makaraan ng ilang minuto, may lumitaw na isang taong nakaitim na coat at nakahelmet ng motorsiklo. Naghihintay ito sa tabi ng motor. Mabilis na tumakbo si Ana palapit. Sumakay sa likuran at nawala silang pareho sa dilim. Hindi makagalaw si Omar. Parang naubusan siya ng hangin. Nanghina ang mga tuhod at napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang mga kamay. Kinabukasan, dumating si Ana bandang 5:00. Nagpanggap si Omar na natutulog. Hindi niya kayang magsalita. Sa loob niya parang nagwawala ang bagyo. Sino ang lalaking iyon? Saan sila nagpupunta? Ano ang ginagawa nila? Bakit may pasa sa mga pulsuhan niya? At bakit puno ng desperasyon ang mga mata niya? Muli niyang tiningnan ang mga recording. Sa loob ng nakaraang 30 araw, 22 beses nang naulit ang eksenang iyon. Kinahapunan, umupo si Omar sa harap ni Ana. Saan ka nagpunta kagabi? 2:04. Nagulat si Ana at mabilis na tumingin sa kanya. Anong sinasabi mo, Papa? Lumabas ka ng bintana. Naglagay ako ng mga kamera sa kwarto. Nahulog ang tinidor ni Ana. Nanlalamig ang mukha niya. Binabantayan mo ako? Oo, dahil natatakot ako para sa'yo. Nawala na sa akin ng mama mo, si Esperanza. Ayokong mawawala ka rin. Napaiyak si Ana, pero walang lumabas na salita. Tinakpan lang niya ang muka at umiiling. Sa ibaba ng building, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Roberto Herrera, isang retired security guard. Omar, sabi nito, may mabigat na pinagdadaanan ng anak mo. Ilang beses ko siyang nakitang umuuwi ng gabi. Namumula ang mga mata. Hindi matatag ang lakad. Hindi kumibo si Omar. Huwag mo siyang masyadong idiin, dagdag ni Roberto. Kita sa mukha na basag ang puso niya. Kinagabihan, nakahiga si Omar hawak ang telepono. Gising pa rin siya, puso niya parang binabayo ng kulog. Gusto niyang sugurin ang kwarto ni Ana para hingin ang katotohanan. Pero may boses sa loob niya na nagsasabing baka lalo niyang masira ang anak kapag mali ang paraan. 2 araw pagkatapos, habang nasa eskwela si Ana, naupo si Omar sa sala at pinagmasdan ang laptop screen. Isa-isa niyang pinanood ang mga recording. Nanginginig ang mga kamay niya. Timestamp, 2:48 de la mañana. Si Ana. Muling nagbukas ng bintana, nakaitim na coat, lumabas. Isang lalaking nakamaskara ang naghihintay sa tabi ng motorsiklo. Sumakay si Ana, yumakap dito, at sabay silang naglaho sa dilim ng lungsod. Sinong demonyo to? Bulong ni Omar, pinipigilan ang galit. Inusod niya ang playback. 4:57 ng umaga. Bumalik ang motorsikleta. Bumaba si Ana na bahagyang nanginginig ang lakad. Inalalayan niya ang sarili sa dingding para hindi matumba.
Sa kaliwang pulsuhan niya, may malalim na pasa at sa tabi niya. Binuksan niya ang pinto ng balkonahe, pumasok at bumagsak sa sahig. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa kama niya. Napatigil si Omar sa kinatatayuan niya. Ang nakita niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso niya. Imposible. 14 lang ang anak niya. Binuksan niya ang folder ng mga recording mula noong nakaraang buwan. Halos gabi-gabi, mula alas 2:31 de la mañana hanggang pasado alas 4, lumalabas si Ana. Inuulit niya ito, eksaktong ganito, 22 beses. Hindi na kinaya ni Omar Castillo. Bigla siyang tumayo at malakas na binagsak ang kamay sa mesa. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Sebastian. Kailangan ko ulit ang tulong mo. Dapat kong malaman kung sino ang lalaking yon. Kailangan ko malaman lahat. Kalma muna. Ano bang nangyari? Anong pinagdadaanan mo? Hindi lang basta palihim na lumalabas ang anak ko. May isang taong sumusundo sa kanya. At pagbalik niya, puro pasa ang katawan niya. May video ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Sebastian. Sige. Makinig ka. May kilala akong Gabriel Morales. Dati siyang pulis, ngayon investigator. Ibibigay ko sa'yo ang number niya. Pero Omar, huwag kang padalos-dalos. Mag-ingat ka. Hindi ako pwedeng tumayo lang at hayaan na lang habang may nananakit sa anak ko. Kinagabihan, pag-uwi ni Ana, sinubukan ni Omar panatilihing normal ang tono niya. Kumain ka na ba? Isang sandwich sa school. Ihahatid kita bukas papuntang school. Umiling si Ana. Hindi na, may kasama akong kaibigan. Anong kaibigan? Sandaling nag-alinlangan siya. Si Patricia, from math class. Tumango si Omar, pero hindi niya inalis ang tingin sa mukha ng anak niya. Nang gabing iyon, nanood ulit siya ng isa pang video. Nakaupo si Ana sa kama, binuksan ang cellphone at pinakinggan ang voice message gamit ang earphones. Hindi malinaw kung ano ang sinasabi, pero ibinaon niya ang mukha sa unan at tahimik na umiyak. Pinanood ni Omar ang screen ng sobrang titig hanggang dumugo ang labi niya sa kakapigil. Kinabukasan, nakipagkita si Omar sa private investigator na si Gabriel Morales sa isang kafe sa Avenida Insurgentes. Mga 50 anyos si Gabriel. Malamig ang tingin at payat ang pangangatawan. May video ka raw? Ipakita mo. Binuksan ni Omar ang laptop. Pinanood ni Gabriel ang video. Si Ana, palihim na lumalabas, sumasakay sa motorsikleta at pagbalik may pasa sa katawan. Pagkalipas ng 5 minuto, tumango si Gabriel. Sapat na to para magduda. Kung may kuha ka sa area sa ilalim ng balcony, masisimulan ko nang itrace ang ruta ng motorsikleta. Kompleto ang kuha ko. Ang kailangan ko, pangalan, mukha, at kung saan siya dinadala. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Tumingin si Gabriel diretso sa mata ni Omar. Pero Omar, kung mas malala pa ang katotohanan sa inaasahan mo, handa ka ba talaga? Pinisil ni Omar ang mga kamao. Nawala na sa akin ang asawa kong si Esperanza. Hindi ko pwedeng mawala ang anak ko. Makaraan ang 3 araw, tumawag si Gabriel. Mabigat ang tono niya. Libre ka ba mamaya? Sumama ka sa akin. 3 gabi ko na silang binabantayan, pero kailangan mong maging handa. Kinagabihan, pareho nilang tinakpan ang muka gamit ang mask at cap. Sinundan nila ang itim na motorsikleta na may plakang galing Mexico City. Huminto ang motorsikletaan sa harap ng isang maliit na restaurant na may pulang karatula. Restaurante Rosa Roja, bulong ni Gabriel. Madalas puntahan to ng mga lalaking nasa mid-40s. May checkpoint sa pinto. Mauuna ka. Magpanggap kang normal na customer. Nilunok ni Omar ang kaba. Pumasok siya sa pulang pintuan. Dim ang dilaw na ilaw sa loob. Amoy alak at usok ang buong lugar. Isang kalbong lalaking mga 40 anyos ang tumingin ng matalim sa kanya. May appointment ka? Pinadala ako ni Mario.
Sabi niya maganda raw ang ambiance dito. Tinitigan siya ng lalaki, tapos tumango. Doon ka umupo. Tahimik na pumasok si Omar. Sa loob, malakas ang musikang masakit sa tenga. Mga batang babae na nakamaikling damit at makapal ang makeup ang naglilingkod ng alak habang pilit na nakangiti. At bigla niyang nakita. Si Ana. Nakatayo siya, may hawak na bote, nagsasalin ng alak para sa isang lasing na lalaking medyo namumula ang muka. Halika na, maganda. Ngumiti ka naman ng konti. Sino ba nagturo sa'yo magmukhang seryosa? Umatras si Ana ng bahagya. Halatang natatakot. Nagtawanan ang lalaki at biglang hinila ang braso niya. Napasinghap si Ana. Nalaglag ang bote at nabasag sa sahig. Sandaling natahimik ang buong lugar. Mula sa likod, lumabas ang isang kalbo at matabang lalaking nakaputing polo. Halatang galit. Mabilis na lumapit. Anong kagaguhan to? Sigaw niya. Yumuko si Ana. Pasensya na po, Senyor Eduardo. Nanginginig ang boses. May isang babaeng dumaan sa tabi ni Omar at bumulong. Yan ang may-ari. Pag na-involve ka sa kanya, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Eduardo Ramos. Napansin ni Eduardo ang tingin ni Omar at lumapit, humarang sa pagitan nilang dalawa. Kilala ba kita? Parang pamilyar ang mukha mo. Napadaan lang. Sabi nila masaya raw dito. Sagot ni Omar, pilit kalmado. Kung napadaan ka lang, bantayan mo kung saan ka tumitingin. Hindi para sa lahat ang lugar na to. Ayaw namin ng pakialamero. Tinalikuran siya ni Eduardo ng may paghamak. Hinila ng isa pang babae si Ana palayo. Pero bago siya tuluyang nawala sa likod ng kortina, nagtagpo ang mata nila ni Omar. Takot! Pagkalito! Sobrang sakit! Inalis ni Omar ang tingin. Hinihigpitan ang kamao hanggang halos pumasok ang mga kuko sa balat niya. Lumapit si Gabriel mula sa sulok na parang umu-order lang ng beer. Lumabas ka na ngayon. Ayaw kong maalala nila ang mukha mo. Lumabas si Omar, halos bumagsak sa pader ng Rosa Roja. Maputlang maputla ang mukha niya. Humitit si Gabriel ng malalim bago nagsalita. Ngayon mo naintindihan, hindi ba? Hindi kusang pumupunta ang batang yan. Pero pag nagbukas tayo ng kaso, sasabihin nila pumayag siya. Sa batas ngayon, kung walang malinaw na pamimilit, ni hindi kayang protektahan ang isang batang 14 anyos. Pumikit si Omar. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Kahit ano pang kapalit. 2 araw ang lumipas. Hindi pumasok si Omar sa duty niya sa Hospital General de la Esperanza. Sabi niya may sakit siya, pero ang totoo, hindi siya nakatulog kahit 1 minuto. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip niya ang mga eksena, ang takot sa mata ni Ana, ang mga pasa sa pulso, ang banta ni Eduardo Ramos, at ang mapait na katotohanan na ang anak niyang 14 na taong gulang ay nagsisilbi ng alak sa matatandang lalaki sa isang clandestine bar. Umupo siya sa maliit niyang kusina at pinanood ulit ang video. Bawat ulit na pag-play, parang mas binabasag ang puso niya. Hindi deserve ni Ana ang kahit ano nito.